Tayo po ay manalangin. Daddy God, maraming salamat sa umagang ito. Dinadalangin namin ang buong bansang Pilipinas. Lahat ng mga Pilipino hanggang sa presidente, mula doon sa barangay tanod at street sweeper. Kinakausap namin ang mga demonyo na nagpapalakad at nag-i-impluwensya sa mga leader na ito. Nire-rebuke namin ang demons or any evil na nagpapawasak, nag-i-impluwensya para pabagsakin yung bansa namin. Pahirapan ng mga Pilipino, we come against you today. Pinapalayas ka namin sa likod ng mga opisyal ng gobyernong Pilipinas. Mula sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyal ng bansang Pilipinas. Ikaw, Satanas, wala kang kapangyarihang impluwensyahan ang mga leader na ito para wasakin, pagnakawan, pahirapan ang bansang Pilipinas. Dinideklara namin ang isang matino, maayos, mapagmahal na mga pinuno ng bansang Pilipinas. Dinideklara namin ang bansang Pilipinas ay pagpapalain ng lahat ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa bansang ito. Dinadalangin namin ang maayos na transition ng gobyerno, Panginoon, na gagawin mo sa bansang ito. At dinadalangin namin yung mga tao na nananalangin, nagrarally, magkaroon ng kaayusan, magkaroon ng mapayapang pag-uusap para sa kabutihan ng bansang Pilipinas at sa kabutihan ng lahat ng mga Pilipino dito man sa Pilipinas o sa labas ng aming bansa. Ito po ang aming panalangin. Dinideklara namin ang katagumpayan mo, Panginoon, sa aming bayan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sige, dumako na tayo sa pagbubulay ng salita ng Diyos. So, kung kayo ay nakikinig o pumupunta sa FB natin, so ito po ang pag-uusapan natin. All Souls Day, Saved by Faith in Christ Jesus, Part 2. Nasaan ba ang kaluluwa ng taong patay? Sino ba ang mga santo? Paano ba tayo maliligtas? Nasaan ba yung mga kamag-anak natin na walang Jesus sa buhay? Na wala nang inisip kundi buhay, pera, trabaho? Amen po ba? So, pag-aralan natin, ano ba yung kaluluwa? Ano yung kaluluwa? Sabi ko dyan, sa Matthew 6:25, tingin po kayo. Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o iinumin, kung ano ang inyong daramitin. Hindi ba ang buhay ay higit pa sa pagkain? Ang katawan ay higit pa sa damit? Ang ibig sabihin ng buhay, life, galing po sa Greek word na soke. Sabihin nyo, soke. So yan yung kaluluwa. Tingin po kayo sa akin, yan yung kaluluwa ng isang tao. Subukan nyo mawala yung buhay nyo sa katawan na yan. Tingin po kayo. So, tuloy ko lang natin. So, life, buhay. Sa Matthew 16:25, ito ay sapagkat ang sinumang ibig magligtas ng kanyang buhay, mawawala nito. Ngunit ang sinumang mawawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Sabi ni Jesus, sino man yung minamahal mo yung buhay mong yan, buhay mo ngayon, yan, buhay mo, sarap buhay mo, mahal mo yan. Pero hindi mo kayang isacrifice mo na yung buhay na yan para kay Jesus, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi mo makakamtan yung buhay. Tingnan niyo po, whoever desires to save his life, soke, will lose it. But whoever loses his life, soke, for my sake, will find it. Ang sino mang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin. Sino ho yung akin? Sino sinasabi ni Jesus na akin? The gospel.
Alang-alang kay Jesus. Amen po ba? So yung kaluluwa, yun po yung buhay natin. Sa English, life. Sa Tagalog, buhay. Sabi ni Jesus, sino mang ibig magligtas ng kanyang buhay, ay mawawala nito. Ano, yung buhay mo, gusto mo iligtas ng iligtas, gusto mong sayong-sayo yung buhay mo, walang pakialam si Lord, bahala ka dyan, Lord, basta ako sarap ng buhay ko. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin ay makakasumpong nito. Amen? So, ang ibig sabihin ng soke, soul, life, o kaya kaluluwa. Sa Tagalog, kaluluwa, pero ang totoo, yan yung buhay. The total life of men with Christ or without Christ. Itong binubuhay natin ngayon. Tingin po kayo. Tingin. Pag sinabi ko tumingin kayo, tumitingin kayo, buhay kayo. Yan yung kaluluwa nyo, nagre-respond. Pag wala na yung kaluluwa na yan, buhay na yan, ano ka na? Patay ka na. O, tingin. Sabi, sumunod kayo hindi upang magbigay lugod sa kanila tuwing sila ay nakatingin sa inyo, kundi bilang mga alipin ni Kristo, gumagawa ng kalooban ng Diyos mula sa inyong basa. Kaluluwa. Tingnan niyo po, ano po ang compose ng kaluluwa? Sa English, tinranslate ng Tagalog, kaluluwa, pero sa English, heart. So, your soul is, ikaw yung may puso, nakakaramdam, umiiyak, nalulungkot, your emotions, that's the soul. Yan yung kaluluwa. Nasasaktan, nakakakita, nakakatikim, yung sense of sight, sense of taste, sense of smell. That's the soul. Tawag sa English, life. It's the heart, soke, soul, kaluluwa. Amen ba? O tingin. Sabi ng Philippians 1:27, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one basa. So what is ano yung composition ng kaluluwa? Heart, mind, soke. So pag sinabi mo, panalangin natin yung mga magdala tayo ng kaluluwa. Sinasabi niyo, magdala tayo ng mga tao. The totality ng isang tao. Yung kanyang puso, yung kanyang isip. Ang tawag dyan, soul, soke. Kaluluwa. Tagalog. Next. Sabi dyan, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, basa, soul, soke. So yung soke, yan yung kaluluwa. Yung kaluluwa, yan yung nag-iisip ka. Yan yung may feeling ka. Yan yung nakikita mo, yan yung natouch ka, yan yung nalalasahan mo. That's the soul. Pag tinanggal mo yan, kaluluwa dyan sa katawan na yan, you're dead. Kaya pag pumunta ka doon sa patay, makikiramay ka, nakahiga doon. Wala nang kaluluwa yon. Kaya kahit magwala ka doon, hati-hatiin mo yung katawan ng patay na yon, hindi na siya masasaktan. Sapagkat yung kaluluwa, wala na. Tandaan niyo po yan, ganyan ka-importante yan. O, tingin. Kaya sabi ni Jesus, you search the scriptures. Sinasaliksik nyo yung banal na kasulatan. Kasi ang isip nyo, pagkakaroon kayo ng Ionos Zoe, eternal life. Itong mga kasulatan na sinasaliksik ninyo, binabasa nyo, nagpapatotoo sa akin. Pero ayaw nyo namang lumapit sa akin para magkaroon kayo ng buhay. Ano yung buhay dyan? Zoe, life. God's kind of life. Pag nanampalataya ka kay Kristo, meron kang kaluluwa, may sarili kang buhay, meron ka pang buhay ng Diyos na nananahan sa iyo. Kaya double, citizen ka ng langit, habang buhay ka pa, citizen ka pa rin ng mundo.
meron kang dual citizen pag nanampalataya ka kay Jesus. So ginagamit mo yung kaluluwa mo dito bilang tao, ginagamit mo yung buhay na walang hanggan bilang tao para makakonect sa Diyos. Ang problema sa ating mga tao, yung pinapakain lang natin yung Zoe life, yung Zoe life, tamad na tamad tayo. Naintindihan niyo po ba? So yung breath, yun yung kaluluwa. Zoe life, your mind, your heart, your feelings, the sense of touch, sense of smell. Amen. Naintindihan niyo po ba? Then when you believe in Christ, pag nanampalataya ka kay Jesus na namatay, dinilibing, pagkatapos na buhay na magmuli, magkakaroon ka ng Zoe life. God's life. Tingin po kayo. So, yung buhay mo, walang hanggan na. Kasi yung Zoe life, may tendency i-judge pa. Gusto niyo makita? Kaya po, importante yung ating pinananampalatayanan. Walang bahala lang natin sa pamilya natin, sa mga kilala natin. Hindi tayo seryoso. O, tingin. Tingnan nyo si Jesus. Si Jesus nung namatay, sabi diyan, nangyari na sa paglalakbay ni Pedro sa lahat ng dako, siya ay naparoon din naman sa mga banal. Sabi niyo banal? Na nanirahan sa Lida. Sa English, saints. Nung pumunta si San Pedro doon sa lugar ng Lida, pinuntahan niya yung mga saints. Sa Greek, hagios or holy. So sino yung mga saints? Pinuntahan niya yung mga saints. Ano, pinuntahan niya yung mga ribulto ng mga santo? Sino yung mga saints? O, tingin. Then he gave her his hand and lifted her up. And when he had called, basa, the saints, hagios, sa Greek, sa English, holy, and widows, he presented her alive. Sa Tagalog ng saints, banal. Sabihin niyo, banal. Hindi santo. Naintindihan nyo? Look! Pinag-pray ni Peter yung isang kapatid na may sakit, tapos tinawag niya yung mga saints. Ayan, yung mga saints yan. Tinawag niya yung mga kaluluwa ng mga saints. Ang mga banal at ang mga babaeng balo, siya ihinirap niyang buhay sa kanila. Hold your fire. Tingnan niyo po, hindi ko muna i-explain, sasabihin kung sino yung saints. O ito, akong si Pablo ay alipin ni Jesucristo, tinawag ko ng Diyos na maging apostol at hiniwalay para sa ebanghelyo ng Diyos, para sa gospel ni Jesus, sa gospel ng Diyos. Ito ang pinangako niya noong nakaraang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa banal na kasulatan. Verse 3, ito ay patungkol sa kanyang anak na mula sa lahi ni David ayon sa laman. Verse 4, itinalaga si Jesus na anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang paraan ayon sa Espiritu ng kabanalan at sa pamamagitan ng pagkabuhay muli sa mga patay. Siya ay si Jesucristo na ating Panginoon. Verse 5, sa pamamagitan niya kami ay tumanggap ng biyaya at pagiging apostol. Ito ay patungo sa pagsunod sa pananampalataya para sa lahat ng mga bansa alang-alang sa kanyang pangalan. Kayo rin naman ay tinawag na kasama nila upang mapabilang kay Jesucristo. Kinakausap ni Pablo yung mga Kristiyano sa Roma na sumampalataya sa gospel na ipinangako ng Diyos sa banal na kasulatan na sinabi at hinuhula ng mga propeta. Ano yon? Na si Jesus ay magkakatawang tao, papako sa krus, mamamatay, katas na 3 araw, mabubuhay na magbuli o tinatawag na the gospel of God, the gospel of Christ. Right? Kaya binabasa ko sa inyo context. O tingnan nyo, verse 7. Sumulat ako sa inyong lahat, mga nasa Roma, na mga inibig ng Diyos at tinawag na mga. So, ang mga banal, yung mga sumasampalataya kay Jesus. Yung mga banal, sumasampalataya sa gospel of Christ. Yung mga banal, yung mga santo o saints, those who believe on Christ's death, burial,
and resurrection. Ang tawag sa kanila, saints. Hagios. Holy. So when you believe in Christ, you are sanctified, you are made saints, holy. Andyan po ba kayo? So hindi mo kailangan mamatay para maging banal ka, para maging santo ka. Ngayon pa lang, Jennifer, santo ka na. To the church of which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be hagios. Susulat ako sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto na mga tinalaga kay Kristo Jesus. Sa kanila na tinawag na mga banal. Kasama ng lahat ang nasa bawat dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na kanilang Panginoon at ang Panginoon at ating Panginoon. So lahat ng mga tao, regardless ano ang kasarian nila, regardless kung anong bansa sila, pag tumatawag sila sa Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ang kanilang kaligtasan, sila ay pinabanal sa Panginoong Hesus, ang tawag sa kanila ay mga saints. So kayong lahat ay mga saints. Kayo ay mga santo. Kaya sabi ng Hebrews 3 verse 1, therefore, holy brethren, kaya nga mga banal na kapatid, kayong mga saints, kayong mga kapatid na mga saints, because you believe in Christ, because you believe the death, burial, and resurrection of Christ, because you believe the gospel of the God's of grace, God's grace, you believe it. Now I call you saints. Wow. Wow. So, santa ka na. Ante. Gandang pangalan, Joshua. Santo Joshua. Pag nanampalataya kay Jesus. Pag hindi, tingin kayo. Sabi ni Jesus, kausap ni Jesus yung kanyang mga disipulo at nandyan yung mga pariseo, yung mga pastor, yung mga pare nung panahon na yon. Balikan lang natin to para makita ninyo. Sabi ni Jesus, walang lingkod na makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. So dalawang Panginoon sinasabi. Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang isa. Kaya magtatapat siya sa isa at mamumi sa isa. Sino yung dalawang Panginoon? Hindi kayo makakapaglingkod. Unang Panginoon, Diyos. Pangalawang Panginoon, pera. Hindi kayo pwedeng maglingkod ng sabay. Mamili kayo. Diyos o pera. So, hindi pwedeng maglingkod ng sabay. So, pipiliin natin, tayong lahat, pipiliin natin si Lord. Pag Panginoon mo si Lord, tingin. Niligtas ka na ni Lord. Pinagpala ka na ni Lord. Dapat ba ang priority si Lord? Wala namang hinihingi si Lord. Lahat ng pagpunta mo sa church, pagbasa mo ng Bible, pag-pray mo, lahat yon para sa'yo. Wala kay Lord. Naintindihan niyo po ba? Bakit iba? O, tingin, 14. Ang lahat ng mga bagay na ito ay narinig ng mga pariseo. Dahil sa sila ay mga maibigin sa salapi, nilibak nila si Jesus. You see? These religious leaders, they are lovers. Wow, lovers. Lovers of what? Money. Lovers of money. They are not lovers of God. They are not lovers of Jesus. Bibig lang nila sinasabi, Jesus no, Jesus no. Pero ang totoo, money. Amen. Nandiyan po ba kayo? Kaya kita nyo ang problema sa bansa natin. Anong dahilan? Many are lovers of money. Dito sa atin dapat hindi. Mag-respond tayo sa Panginoon.
Amen po ba? Tingin, tingin. Kung kayo ay mga volunteers, dumating kayo ng maaga, maglingkod kayo ng the best. Kung kayo ay mga attendees, dumating kayo ng maaga, huwag kayong istorbo at hindi kayo dapat late. At lagi kayong religiously may time sa Panginoon. Nandyan po ba kayo? Oo. Nilibak nila si Jesus. Itinin niyo po mga Pariseo na yan, mga pastor sa panahon na yon. Verse 15. Sinabi niya sa kanila, kayo, yaong mga nagmamatuwid sa inyong mga sarili, sa harap ng mga tao. Ngunit, alam ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat kung ano ang lubos na pinahalagahan ng mga tao, o anong mahalaga sa tao? Pag mahalaga yung pera, mahalaga yung life mo, yung kaluluwa mo, yung buhay mo, yung sarili mo. Nandyan po ba kayo? Wala nang, sa buhay natin na to, wala na nag-extra mile para kay Lord. Para sa gospel. Walking extra mile for the gospel. Share the gospel. For what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. What's the context? What men esteem? Money. Kaya nga lagi kong joke, kahit na nandun pa tayo sa Tanyong, kung mayaman lang ako, sasabihin ko, mag-invite kayo, bibigyan natin ng tigi 1,000. Maniwala kayo hanggang labas tayo, mag-i-invite kayo. Paramihan pa kayo ng imbitasyon. Kasi yung mag-i-invite, bibigyan ko ng 2,000. Yung iimbitahan, bibigyan ko ng 1,000. Pampahira. At pag dumating na maaga, may additional 1,000. Pag hindi kayo pumunta dito, sarado pa to, nandiyan na kayo nakapila. Huh? Diba nakakalungkot ang katotohanan? Itataas ko yun, gagawin ko 10,000, 5,000, 20,000. Yung pinakamaaga, 50,000. Sus Mariosep, pag hindi na puno tayo rito, baka wakwakin nyo pati yung gate na to. Kita nyo, ganito ang test ng Diyos. Because God is faith. Hindi siya nagano. Hinihintay niya paano tayo mag-respond. Look, tingnan nyo, ganito ang Diyos. Niligtas kayo, pinagpala kayo, hindi siya magano. Hintayin niya kasi kayo mag-respond. O, kita nyo, hindi ako namimersonal, madalas late. Hindi ako namimersonal. Yan po yung kalagayan ng simbahan natin. Hindi na pinadala yung mga pamilya. Wala nang ano. Basta makaano lang. Ganyan lang tayo mag-respond. Sobrang hindi ho yan ang preaching ko na dumadaan lang sa Ha? Oh, tingin. Tapos kinuwento ni Jesus. May isang lalaking mayaman. You see the context? Nakadamit siya ng kulay ube at pinong lino, namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. So, kwento ko na sa inyo yan, di ba? Basahin lang natin. Meron dong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazarus. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa trangkahan ng mayaman. So, itong mayaman na to, nabuhay siya, kumakain siya ng best gourmet of dishes every day. Every day. Ang damit niya, Balenciaga, Louis Vuitton, Hermes. Sobrang daming pera. Tingnan niyo kung saan ko kinuha yung context. Para na lang ang buhay na to, nabubuhay na lang tayo sa pera. Pag walang pera, walis na tayo dyan. Para itong buhay na to ay buhay na lang sa pera. Pag walang pera,
hindi tayo mabubuhay. Pag walang pera, malungkot. Walang pera, walang sigla. Ganun ba ang buhay? Ito ay an example ng Panginoong Yesus nung siya ay nabubuhay pa. Tuloy ko lang. Hindi po ako galit, dinidiinan ko lang. So, mayroong mahirap, si Lazaro. So, yung explanation nito sa part 1, ha? May higit niyang hinahangad na mabusog mula sa mga mumong nahulog mula sa pagkainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging ang mga aso na lumalapit ay humihimod ng kanyang mga galis. Remember niyo si Jesus, nilapitan siya ng isang Pariseo na isang binatang mayaman. Panginoon, ano po ang gagawin ko para ako ay maligtas? Kasi tinanong niya, ano gagawin? So binigay ni Jesus yung 10 utos. You know the commandments. Don't do this, don't do that, do this, do that. Sabi niya, ginagawa ko na ho yan. Mayaman-mayaman ito. Ha? Mula pa ho nung bata, ginagawa ko na yan. Sabi ni Jesus, mayroon kang kulang na isa. Ang kulang mo, sa panahon natin, ang kulang niya si Jesus. Ang kulang yung gospel. Sige, pamigay mo yung kayamanan mo. Tapos bumalik ka. Kita nyo pag pera, tumalikot itong mayaman na to, umalis. Kasi, ang Panginoon niya, palagay mo, saan siya pupunta? Basta pera na labanan. Kunyari lahat kayo magsisimba na kayo. Sasabihin ng, magsisimba na kayo, bis na kayo. Wala pa kayo sa church, ano? Bis na kayo. May dumating na kaibigan, ano? Friend, doon merong may nagbibigay ng 5,000. Wag muna tayo magsimba. Doon tayo sa 5,000. Maging practical tayo. Wala akong sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Baka nakabuntot na rin si pastor. Walang church eh. Hindi na doon. Ano kayo? Kayo lang? That's a joke. Joke. Ano kayo magpapaniwala? Naiintindihan nyo? Sabi ni Paul, tingin po kayo maaring may magturo ng kakaibang turo na hindi sumasang-ayon sa mabuting salita ng ating Panginoong Jesucristo. What is ang mabuting salita ng ating Panginoong Jesucristo? The teaching about the gospel. Sabi yan, na ayon sa pagkakatiwalaang katuruan. Tingnan niyo po sa English. Sabi diyan, if anyone teaches, sino mang pastor, anumang simbahan, na nagtuturo ng iba, at hindi nagko-consent sa wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness. Galing po sa Greek word na Iosivia. Ibig sabihin yung devotion at respect natin sa Diyos sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng godliness. Kung mayroong nagtuturo, sabi niyan, pag may nagtuturo, na taliwas, pag may nagtuturo na dapat, pag na kay Jesus ka, yayaman ka, pagpapalain ka, dadami pera mo. Kapatid, uulan, babaha. Pag may nagtuturo ng ganon. Tingin, ang sabi, verse 4. He is proud, knowing nothing, but is obsessed, sa Tagalog. Kung sino mang tao ay gumagawa nito, siya ay mayabang, walang nalalaman, nahuhumaling sa pakikipagtalo at pakikipaglaban patungkol sa mga salita. Sa mga ito, nagmumula ang inggit, paglalaban-laban, paglalait-lait at masamang panghihinala. Mula rito ay dumarating ang walang hanggang mga pagtatalo mula sa mga taong may bulok na pag-iisip at salat sa katotohanan. Iniisip nila na ang pagiging makadiyos ay paraan. Basa. Pagpapayaman. Amen. Nandyan po ba kayo? Kala nila, pag nakay Jesus ka, yaman, pera, yaman ka. Pag may nagtuturo ng gospel na ganyan, tawag diyan gospel of prosperity, sabi niyan, sa mga taong ito, layuan nyo sila. Layuan nyo sila. Kung nagsisimba kayo sa simbahan ganyan, umalis kayo sa simbahan na yan. Amen.
Nandyan po ba kayo? Bakit maraming Christian na backslide? Kasi hindi na nila alam kung ano yung tamang tinuturo sa simbahan nila. Ang tagal-tagal na nagsasabi, yaman yan, ba't di pa ako yung mayaman? Tapos kahit na sa paraan ng panlulokong pagyaman, sige lang papasukan nila para sabihin nila, yayaman sila dahil kay Jesus. That's wrong. That's really wrong. Kung gusto mong mayaman, yumaman sa paraan na ganoon, huwag mo nang idamay si Lord. Huwag mo nang idadamay. Naintindihan niyo po ba? O, tingin. Ano yung godliness? Sabi diyan, without controversy, great is the mystery of godliness. Yung respect, yung devotion natin sa Diyos. Ano siya? Na yung Diyos nagkatawang tao. Ang ibig sabihin ng without controversy, ito yung common confession natin. Ito yung nag-iisang confession ng mga totoong nananampalataya sa Diyos na si Jesus ay nagkatawang tao. Namatay, inilibing, pagkatapos ng 3 araw na buhay na magmuli, pinangharal sa mga hintil, pinanampalataya ng buong mundo. Naintindihan nyo? Hindi godliness to gain. Para yumaman. Amen. So tayong mga Christian, ano ang dapat meron tayo? Meron tayong Jesus, mabuhay tayo ng makontento tayo. Kaya maraming depression, maraming pag-aaway-away, maraming pagtalatalo-talo kasi yung tinuturo eh. Pag may nagtuturo ng ganito, di ba? Balikan natin. Mga taong ito ay mayayabang, walang nalalaman, na humaling sa pakikipagtalo. Hindi! Siyempre, gusto mo ng Diyos na mahirap tayo? Papasukan na ng mga... Siyempre, gusto ng Diyos mayaman tayo. Ano ba sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, ang buhay ng tao hindi nasusukat sa dami ng kayamanan niya. Amen po ba? Kahit wala kang Lamborghini, wala kang house and lot, basta may Jesus ka, kontento ka na doon. Ngayon, sa pag-aaral mo, mabuti, nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, nakakuha ka ng magandang bahay, magandang sakyan, hindi pa rin yun ang magpapakita na totoong maunlad ka o pinagpala ka. Ang totoong pinagpala ka, you are with Christ. Christ is in you. That's enough. Ano yung paano? Mas mayaman ako sa iyo, ha? O, ito na yung trabaho ko. Manager na ako, ha? Ano yun? Payabangan? Magkano sweldo mo? Ganun. Ganun ba ang buhay? Sabi ni Paul, now godliness with contentment, yan ang kayamanan. For we brought nothing into this world, it is certain we can carry nothing out. Paulit-ulit, wala naman tayong madadala. And having food and clothing, with this, we shall be content. Pag may Jesus ka, meron ka niyan, okay na. Usap ko yun ni Sister Maricel, sabi ko, o diba, tayo ang pinakamayaman, meron tayong Jesus. Kahit sa simbahan tayo nakatira. Bakit? Kahit ba yung mga contemporary kong pastor, may mga mansyon, so what? I don't care. Isa lang naman ang kamang tutulugan. Dahil yung pastor ay nakatira sa bungalow, ay successful? No. Ang successful na pastor, tinuturo ang kongregasyon niya kay Jesus. Yan ang success. Hindi yung yaman, wala ka namang mabibit-bit dyan. Amen? Gamitin mo yung yaman mo na magpala ng tao, magpala ng simbahan, enjoy mo yung buhay mo. Mag-tour ka sa Europe. Next year, mag-tour ka ulit, Doris. Amen. Verse 9. But those, yung gusto na naghahangad na maging mayaman, nakita nyo yung parable, yung mayaman? Yung naghahangad na maging mayaman, nahuhulog sa tukso at sa isang silo. Sila ay nahuhulog sa mga mangmang na hangarin at makakapinsala sa kanila at nagtutulok sa mga tao na malunod sa pagkawasak at pagkapahama. Verse 10. Ito ay sapagkat ang pag-ibig, yan.
Kasi inibig mo na, yung pinanginoon mo na yung pera, siyempre love mo na siya. You are lovers of money. Kaya mga santo kayo, huwag kayong maging mga santo kayo, santo. Wala dapat kayong worries dyan sa pera na yan. Ang ilang tao na nagpupumilit na makamtan nito ay naliligaw palayo sa pananampalataya. Maraming pagdadalamhati ang lumalagos sa kanilang mga sarili. Amen ba? Ganyan na nangyayari. So yung mga tao ngayon, payamanan. Pagpupunta sa church, mga nakaano dito, yung may susi, yung malalaki, yung nagsasalubong sa, kasi Toyota, Revo, Land Cruiser, Nissan Sierra. Pare, Brad, basta. Sasarap sa. Tapos kung makapagsinturon, ang taas. Louis Vuitton eh. Tapos hindi naman kailangan mag-bag. Laki-laki. Kasi Louis Vuitton o Hermes. Napakayayabang. Yan ba ang buhay? Christian? Saints? Hindi po yan. May pagkain ka, may Jesus ka, may pagkain ka. Kumakain ka 3 beses, 5 beses. Ayos na yun. Winnie. Joshua, kung makatingin ka. Amen? With many sorrows. Nang dahil they are lovers of money. Amen ba? So, bumalik na tayo kay Lazaro at doon sa mayaman. So, yung mayaman, lovers of money. Si Lazaro ay isang simpleng taong sumasampalataya sa Diyos. Ang ibig sabihin ng Lazaro, galing sa Greek, Eleazar. Ibig sabihin, Jesus, God is my salvation, God is my help. So, nung namatay sila, sabay silang namatay. Tingnan nyo po. So, it was the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. So, binitbit ng mga anghel yung si Lazaro na wala nang inaasahan kundi yung Diyos, dinala siya sa Abraham's bosom. Yung explanation niyan, yung part 1, ha? So, dinala siya doon. The rich man also died and was buried. Nilibing. Nilibing lang. Si Lazaro, inescortan. Yung mayaman, nilibing lang. Siguro dito sa mundo, nandun siya sa isang malaking chapel, puro bulaklak, labas at loob. Ang daming pumabisita. Mayaman eh. Nung nilibing, nakakarwahe. May mga music. Pero sa Diyos, sa tingin ng Diyos, you're dead, man. You're dead. You're just dead. Walang extra sa Diyos. Mga palamuti, mga paganda. May pakanda pa. Maraming salamat po sa iyo. Pero wala namang Jesus. May pakain pa yan. Yan sa mundo. Pinapalakpakan natin yan. Eat all you can pa yan pag nagburulan, di ba? Pero sa Diyos, pag walang Jesus, you're dead, man. You're just dead. You're nothing but a second right, dead. But Lazarus, dinala sa Abraham's bosom. And being in torment, tingin po kayo, in Hades. Hades, sabihin nyo Hades. Nung buhay pa si Jesus, yan po yung lugar ng mga taong namatay na may nananampalataya kay Kristo at mga hindi nananampalataya kay Kristo. Ang tawag dyan, lugar na yan ay Hades, the place of the dead. In Christ and without Christ. Dalawa yung compartment yan. Yung lugar ng Abraham's bosom at yung lugar ng place of torment, tapos merong malaking bangin. O nakita nyo, sabi ng mayaman. So, ano ang pumunta doon sa Hades? Yung kaluluwa. He lifted up his eyes. You see the soul? And saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. That's the soul. That's the one who will be judged. Kasi ito, babalik lang ito sa lupa. Kahit na may sakit ka na,
Babalik sa lupa yan. Yung soul. So kung may Jesus ka, ngayon, may Jesus ka. So ito, pupunta sa lupa, kung may Jesus ka, you are with the Lord. Your soul, your spirit with the Lord. To be absent in the body is to be present with the Lord. Ibig sabihin, pag patay ka na sa katawan, present ka na sa piling ni Jesus. Look, heaven is not a place. Heaven is a person. Mali yung isip natin. Kala natin yung heaven lugar. Ang heaven, si Jesus. Heaven is Jesus. So if you have Jesus, you are in heaven. While you live here on earth. You see? Eyes. He lifted up his eyes and saw. That's the soul. Then he cried. That's the soul. Suke. Kaluluwa. Sipin nyo, patay na to. Ang patay lang sa kanya, tingin. Ito. Katawan. Yung nakakagalaw ka, nakakaramdam ka, andyan pa sa yung kaluluwa mo. Pag namatay ka na, yun. Sabi niya, then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. For I am tormented in this flame, sa apoy na ito. Taste, feelings. Hey, yan ang mangyayari sa mga tao pag namatay sila. Pag walang Jesus. Pag walang gospel of Christ. Kaya hindi yung pumunta ka lang dito, inimbitahin mo, tapos, born again na siya. Tanungin mo, pagdating sa, ano naiintindihan mo doon? Wala lang, sumama lang naman ako sa inyo. Sinama mo ulit. Wala lang, humama lang naman. Tapos ikaw, you assume, ligtas siya. Hirap na ako. You see the soul, the feelings, the taste, the touch, the heart. Sabi sa kanya, Son, remember that in your lifetime you receive your good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted and you are tormented. So yung mga panahon ni Jesus, hindi pa namamatay si Jesus, lahat ng namatay nandoon sa lugar ni Abraham, they were comforted. Hindi pa namamatay si Jesus pero yung mayaman, he was in Hades, tormented. Siguro si Lazarus pa, sarap pala dito sa Hades, place of comfort. Kasi hindi pa namamatay si Jesus eh. Hindi yun? Inaaliw siya doon. So lahat ng pananampalataya ng ganito, may purgatorio, may ganito. Wala, mali lahat. O saan sila pupunta pag namatay sila? As in, pag namatay sila ngayon. Saan sila pupunta? Yun pa rin ang paniniwala nila. Kaya talaga dapat passionate tayo na i-share natin yung gospel. Hindi yung gumaling siya. Oh, gumaling. Salamat tayo, gumaling. Pero ligtas ba siya? Anak, alalahanin mo nung buhay ka pa. Nagpapasasa ka araw-araw, gourmet, dishes, every day. Sarap buhay mo, anak. Yaman mo, anak. Namuhay ka at lumalawi ka sa kasarapan ng iyong kayamanan. Kasi anak, nung nabubuhay ka, you are the lover of while si Lazarus, he's just hoping and depending on the God of his salvation. That's why he is now comforted here. Hey, tingin po kayo sa akin, ang pinakamatagal na buhay, yung pangalawang buhay. Ito, sandaling buhay lang to, ha? Pag nabuhay ka dito ng 80 years old, napakaikli niyan to eternity. Joshua, tanda mo yan. Pakawala yan.
compared to eternity. Tapos yung mga tao, yung buhay dito, masyadong... Amen. O, tingin. And beside, all this between us and you, there is a great gulf fixed, so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from here to pass to us cannot anymore. So it's a place, Hades, dalawang compartment. Place of comfort, place of torment, merong gulf sa gitna. Nung buhay pa si Jesus. Right? Naintindihan niyo po ba? So nakita niyo yung feelings, yung kaluluwa, yun ang nakakadama. Daman-dama niya, init, init. Hindi siya namamatay. Yan po ang kalalagyan ng mga kilala natin, mahal natin sa buhay, na walang Jesus. Pag namatay sila. Mahal na mahal mo yung nanay mo. Ay ako, pag wala na kasi akong tatay, wala na akong nanay. Kapatid ko, hinuhugot ko ng hinuhugot yan. Mga pamangkin ko. Kasi pag dumaan sila dyan, sisisihin mo sarili mo kahit nasa langit ka. Sisisihin mo sarili mo. Pag namatay sila, hindi pa ako nagbibiro, ha? Wala nang chance. Hindi naman magagalit sa'yo si Lord. Ikaw, magagalit sa sarili mo. Mabait si Lord, eh. God is love. Kaya wala siyang galit. Hindi niya sasabihin, ikaw, anong ginawa mo? Nagpusasa ko. Hindi, wala ganun. Si Abraham lang nagsasabi nun. Si Lord, wala. Kaya, pero, iiyak ka pagdating mo doon. Kasi, nung nandito ka, hindi ka gumawa talaga ng paraan. Ang galing mo mag-invite, paghandaan, birthdayhan, pero para paligtas sila, mapunta sila sa langit, nahihiya ka. Tignan nyo, men and brethren, let me speak freely to you, Patriarch David, that he is both dead and buried. Tignan nyo si Jesus nung namatay. Di ba tao siya nung namatay? Di ba? Sagot, tao ba si Jesus nung namatay? Nagkatawang tao, di ba? Therefore, being a prophet and knowing that God has sworn an oath to him that of the fruit of his body, referring to Jesus, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. He foreseeing this, he spoke as a prophet. Hindi niya alam yun. Sabi niya, he spoke concerning the resurrection of Christ, that the soul of Christ was not left in Hades. 3 days lang doon. Nor did his flesh bumalik sa lupa. So si Jesus, 3 days in Hades, resurrected, his flesh hindi nabulok. He resurrected with flesh and bones. Naintindihan niyo? Para sa atin, ganyan din tayo pagdating ng panahon. He is the model. Naintindihan niyo? So, ibig sabihin, doon sa Hades, kahit nandun siya hindi siya nasa place of torment, nasa place of comfort siya, hindi siya, right? Hindi siya nagtagal doon. Itong katawan niya, hindi nabulok. Tayo, lahat, mabubulok. But one day, we will be given a glorified body and we will live forever. Like the body of Christ. Resurrected body of Christ. Amen. Makinig kayo mabuti kasi hindi nyo malalaman to dyan sa mga... When the Son of Man comes, tingnan nyo po, pagbalik ni Jesus, tingnan nyo to ha, tingnan nyo to. Bumalik na si Jesus. That's the rapture, that's the second coming. Rapture word, wala sa Bible yon. Second coming, very clear, meron doon. Pag dumating na yung anak ng tao sa kanyang glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. So dumating na si Jesus, the second coming.
All the nations will be gathered before him, and he will separate them one from another. Yung nation yan, hindi bansa. Ethnos, ethnic, mga etniko, mga ethnic people. Hindi yung lahat ng mga bansa, Amerika, hindi. Ethnic sa Greek. Mga lahi ng tao, uri ng tao. Pagbalik ni Jesus, tingnan niyo po. He will gather before him. He will separate them. Buhay pa to mga to, buhay. Tingnan niyo mabuti. Hindi ho patay ha. Buhay. He will separate them one from another as a shepherd divides his sheep from the goats. So hiwalay niya. Parang pastol na hinihiwalay yung tupa sa mga tupa at sa mga gunggong, goat. Tatawa si Dexter, nakaka-identify. Pareho ka rin. Hindi, tupak eh, tupak. Tupa! Tingin. So, hiwalay ni Lord. Tingnan nyo ha. 33. And he will set the sheep on his right hand. Nandito yung mga tupa na mga uri ng tao. So, sino yung nasa kanan? Mga uri ng tao na mga tupa. So, sino yung tupa? Yung mga nananampalataya kay Jesus. Tupa. We are the sheep of his pasture, right? Tupa. Yung hindi nananampalataya kay Jesus, tawag sa kanila, goat. May bagong ano na dito sa mundo yan. Ano ibig sabihin ng goat? Pinakamagaling, pinakamaganda, di ba? Goat yan. Diba? Goat, papunta impyerno yon yung goat. Look. Kaya po, hindi mo pwedeng gamitin. Yung verbiage ng goat, yun yung mga taong hindi sumasampalataya kay Jesus. Ngayon yung goat, yun ang the best, beautiful, expert, di ba? Then he will say to those on the left hand, sino yung nasa left hand? Mga buhay na tao to. Pagbalik ni Jesus, ano sasabihin ni Jesus yung nasa kaliwa? Basa, depart from me, you curse. Basa. Boom! Oh. Buhay to. Wala kayong Jesus. Dumating na si Jesus. So, alam nyo na kung saan pupunta yung nasa kanan. Kasama niya, right? They will reign with him. O, tingin. Sabi ng Matthew 10:28, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. The soke. Huwag kayong matakot doon sa mga taong kaya kayong patayin sa katawan, pero hindi kayang patayin ng inyong mga kaluluwa. Kasi papatayin ho yung kaluluwa. Tignan niyo to. But, rather fear him, capital H, magkaroon ka ng banal na takot sa Diyos, who is able to, basa, destroy. Ibig sabihin ng destroy, apolomi, perish, put an end, both soul and body in, bang! Pagdating mo doon sa hell, wala na, destroyed ka na, tapos ka na. Gehenna, yung hell dyan, Gehenna, eternal fire. So, yung nasa kaliwa will be thrown into eternal fire sa Gehenna. They will be destroyed. Akala natin, yung mga tao nasa impyerno, tapos nandoon, forever nandoon, hindi po. Yung nandoon na, init-init, sa Hades yun. Ngayon, nasa Hades pa sila. Init! Wala na, nasa Hades eh. Hindi pa impyerno yun, ito yung impyerno. Hindi na sila makalis, init! Araw-gabi! Araw-gabi! Ay, init! Hanggang hindi pa bumabalik si Jesus. Sipin nyo, mapunta yung tatay nyo doon. Nanay nyo doon. If your hand causes you to sin, cut it off. It's better for you to enter into life, maimed,
rather than having two hands to go to hell. Gehenna, eternal fire. Eternal flame. Into the fire that shall never be quenched. At tinan niyo po ito. Revelations 20, 14, 15. Then death, sabihin niyo death. Ang ibig sabihin ng death dyan, hindi yung patay. Tingin. Pag ikaw Christian ka na, you are born again. Pag hindi ka Christian, hindi ka na nampalataya kay Jesus, you're dead. Dead. And those in Hades, who already dead. Nakuha nyo? Eh, pagdating ni Jesus, yung nasa kaliwang mga buhay, so hindi yung death as death. Sinasabi niyang death, people who don't have Christ in their life. They are dead. Then in the Hades, those people who don't believe in Christ, when they die, they go to the place of torment. When Jesus comes, those dead and those in Hades will be thrown into the lake of fire. This is the second death. Ganyan kahalaga yan. And anyone who that not found written in the book of life was cast into the lake of fire. The book of life, the book of Zoe life, is those people who believe in Christ. Right? Andyan po ba kayo? Kaya mahalaga yan. Nakita nyo yung mayaman. Nakikiusap. Sabi niya, then he said, I beg you. Sinabi niya kay Amang Abraham, kung gayon po, inihiling ko sa inyo, Ama. Kasi meron siyang emotion. Emotion, feelings, taste, touch, heart, mind. That's the soul, kaluluwa. Inihiling ko sa inyo, Amang, suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking tatay. Ito ay sapagkat ako ay may 5 pang kapatid na lalaki. Tingin. May 5 pa siyang kapatid na lalaki. Dahil mayaman siya, di mayayaman din yun. Nagpapasasa pa rin sa buhay ng kayamanan niya. Kayamanan nila. Pabalikin niyo po si Lazaro. Hindi pwede bumalik, di ba? Hindi na makakalis si Lazaro doon. Ngayon si Lazaro na kay Jesus na. Lahat ang namatay noon na may pananampalataya kay Jesus, when Jesus died and rose from the dead, they were all with the Lord now. Yung walang pananampalataya, they are still in Hades now. Natingin ng tao, impyerno. Hindi po impyerno. Setting stage pa lang yun. Yung Gehenna, yun na po yung final stage. Kaya mahalaga yung kaligtasan ng tao. Mahalaga yung gospel, i-share sa tao. Kaya nakikiusap ako sa GCC. Yan po ang ating vision. Magkaroon ng mga Bible study para magligtas ng tao. Hindi ho, wag nyo, kasi wala kami, wag nyo po isipin yung sarili nyo muna. Isipin nyo yung mga tao. Wag nyo isipin yung comfort nyo. Por Diyos, por Santo, kalimutan nyo na muna sarili nyo. Isang beses, isang linggo, magligtas tayo ng mga tao para hindi pumunta sa impyerno. Naintindihan niyo po ba? Hindi po ko galit. Dinidiinan ko lang dyan. Hindi ako galit. Sabihan niyo po si Lazaro. Suguin niyo sila. Huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Sabihin si Lazaro. Tingin. Sinabi ni Abraham sa kanya, nandun ang sinulat ni Moises. Right? Nandun ang sinulat ng mga propeta. Let them hear them. Ibig sabihin, sino yung mensahe ni Moses, the law, and the prophets? Sino yung mensahe? Jesus. His death, burial, and resurrection. Nandun na. Ngayon sa atin, nandyan na yung gospel. Nandyan na si Ian. Nandyan na si Ruby. I-preach nyo na lang. Nakita yung Moses and the prophets, let them hear. Hindi po let them do. Kasi yung law, do. Yung gospel of Christ, gospel of grace, is just hear. Receive. Nandiyan na si John Borlado. Mag-set up ng Bible study para mag-preach si Jerry.
Bumisita sa mga pamilya. Gawin natin, gumawa tayo ng mga style. Family visit. O, imbitahin niyo ako magsishare doon. Tingin po kayo sa akin. Ito, seryo. Mahal niyo ba ang magulang niyo? Hindi niyo mahal ang mga magulang niyo. Dapat binibit niyo sila, pinagtsatsagaan niyo sila. Pagpikit ng mata nila. Pag hindi nang ikintal sa puso nila si Jesus. Ganyan ang kahihinatnan nila. Hindi ho nila kailangan yung pera natin. Bibigyan natin sa bulaklak, lalabas natin sila. Okay, maganda yun eh. Pero wala ho yun. Compare to this. Nandun na si Moses, nandun na yung mga propeta. Pakinggan nila. Inulit niya ulit. Sinabi niya, hindi, ang mga Abraham, sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Tingin, pinababalik niya si Lazaro. Sasabi, ako si Lazaro, ako yung pinapakain ng ano nyo, yaman-yaman nyo. O kaya sasabihin niya, ay, kailangan pala, hindi na tayo magyaman-yaman. Magpakabait na tayo. Magliligtas tayo. Para hindi tayo pumunta sa Hades. Siyempre, yun ang isipin nila, di ba? Yun ang sinasabi nung mayamang ito. Pag pumunta sa kanila ang isang patay, maniniwala sila. Anong sagot ulit ni Abraham? 2 beses inulit. He said to them, if you do not hear Moses and the prophets, pag hindi sila naniwala sa gospel of Christ, pag hindi sila naniwala sa gospel of grace, kahit na mayroong taong namatay at nabuhay na magbuli, hindi pa rin sila maliligtas. Kahit tumalikod sila sa sandamakmak nilang kasalanan, hindi pa rin sila maliligtas. Kahit sila magpakabait, magpakabuti, magpakabanal, magkapamongha, hindi pa rin sila maliligtas. Kahit umakyat sila sa bundok, at doon wala na sila talagang kasalanan na gagawa. Hindi pa rin sila maliligtas. Sabi ni Amang Abraham, nandun na yung gospel of Christ. The message of Moses and the prophets. They believe it para hindi sila pakapunta sa lugar na ito. Amen ba? O tingin, kaya nyo pa yan. Kaya nyo pa yan. Sabi nyo, mata, kaya mo pa. Ganyan talaga pag niya magturo si pastor hanggang hapon. O tingin. Nandun na yung mga propeta. O tingin. Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God, which He promised before, through. Nandun na yung gospel of Christ. Paano naman sila makikinig pag hindi tayo nag-share? Paano sila sasampalataya? Paano sila pupunta sa langit? At hindi sila pupunta sa impyerno kung hindi tayo mag-share? At pag nagsisimba tayo lang ang nandito. Hindi natin binabatak yung mga kamag-anak natin. Hindi man natin mabatak, dali natin yung gospel sa lugar nyo. Hindi naman po araw-araw. Isang beses lang. Nandiyan po ba kayo? Kaya po yung project for natin, yung attendees natin dito, isang pamilya sila, Bible study kami doon, lahat ng tao nila doon. O ngayon, meron na ho tayong worship service doon sa pangunguna ni Doris, ni Kenneth, at saka ni AJ, Ate Roda, at ni Ate Jessica. Saturday ginaganap. So, hindi na sila pumupunta rito. Isipin nyo, sabi ko doon kay Ate Beng, tinan mo Ate Beng, isipin mo kung hindi natin pinusto, itong mga taon to, pupunta sa impyerno lahat yan. Pinus namin ng pinus. Kahit na maraming negative, hindi. Push. Naintindihan niyo po ba? Tapos bigla natin, malapit na bumalik si Lord. Malapit na bumalik si Lord. Yung mga pamilya ba natin, goat or sheep? Merong goat, merong sheep. Gusto niyo ba sheep lahat? Hindi naman nakabase kung makasalanan o nakagawang kasalanan, kung LGQBT, hindi nakabase doon. Nakabase kasi nanampalataya ka kay Jesus.
Yun ang basihan. Tingnan niyo po, Romans 1:1, 1-4, yung prophets, di ba? Through his prophets. Tatalo na ako sa 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. The message of the prophets, the message of Moses, is the gospel of Christ, which is the power of God for salvation, so that people will not go to Hades, eventually be thrown into Gehenna. Amen. Nandiyan po ba kayo? Oh. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Nando na ang law ni Moses! Nando na yung mga prophets! Anong law and the prophets? The righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all who believe, for there is no difference. Verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. The law of the prophets is the preaching of Christ's death, burial, and resurrection will give you justification freely by grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ang pagpapatawad ng lahat ng kasalanan ay walang bayad. Walang hihingin sa iyo na gagawin mo. Walang hihingin sa iyo na sasakripisyo mo. Tatanggapin mo lang to. Pinatawad ka sa iyong kasalanan. Kasi nakabase yan sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoon nung siya'y namatay, nilibing, pagkatapos sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Ito yung mensahe. Nandun na ang mga sinulat ni Moses. Nandun na ang mga sinulat ng mga propeta. Pakinggan nila yon. Yung 5 kapatid mo, sigurado, pag pinakinggan nila yon, they will believe, hindi sila mapupunta dyan kung nasaan ka. Amen ba? So mga kapatid, ako po ay namamanhik sa inyo. Habang may panahon pa, abutin natin ang mga magulang natin. Mga magulang nyo lang, okay na ho yan. O mga best friends nyo, mga kamag-anak nyo. Isipin nyo kung bukas mamamatay na sila. Bukas, tapos pupunta na sila doon sa Hades. Anong gagawin nyo? Alam nyo, pupunta na sila sa Hades bukas. Anong gagawin mo? Pambihira, kikidnapin mo na kung paano. Pastor, pwede ba i-schedule natin buong araw Bible study? Kasi alam mo, bukas mamatay na eh, di ba? Amen ba? Gustong-gusto natin ang pangkaligtasan yung saved by the bell. Sayang yun. Hindi mo na-enjoy yung buhay mo. Hindi mo na-enjoy yung buhay Christian life mo. Kaya yung mga matatanda nating nanay, wala na, hindi na rin na-enjoy. Namatay sa sakit. O, na-born again naman. Salamat daw na sa langit na. O, pero hindi niya na-enjoy. Kasi last minute. Mahaba pa sana yung buhay niya. Amen? Amen ba? So tayo ay manalangin. Manalangin nga tayo sa banal na Espiritu. Sandali for 60 seconds. Let's pray in tongues. Rabasanga badarabasika daramakanda. Rombanggangim sangdang langdong rangzingganda. Kubarasaka bababababababahanda rabasika. Speak, pray in tongues. Rabasanga rabasika dalabasanda. Romba sanga badalagangge rabasongo robosanda. Kumbrang zigibidigay. Kumbrang zigibidigay. Kumbrang zigibidigay. Panginoon, maraming salamat. Dinideklara namin ang buong GCC pamilya, GCC family, volunteers, leaders, and congregation. Lahat kami, Panginoon, suguin mo. Suguin mo kami sa aming maliit na isi-share. Maging ito man ay finances, maging ito man ay oras, maging ito man yung aming mga bahay, panahon, para i-preach ang gospel of Christ, ang gospel of grace. Para po marami pang tao maligtas. Maraming tao hindi mapunta sa Hades at eventually mapunta sa Gehenna. Lord, dinadalangin ko, dinideklara ko ang buong GCC, Gospel of Christ Church family will have one heart, one goal, one purpose, enriching the people around us with the good news of the gospel of Christ, with the good news of the gospel of grace.
I declare that passion, Lord, sa buhay ng bawat babae, lalaki, sa loob ng Gospel of Christ Church. Hindi lang kami tumingin sa amin, sa sarili namin, sa pamilya namin, sa amin, kundi sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan, na wala ng oras at dumating ang panahon, hindi sila masumpungan ng iyong pagliligtas. Lord, in Jesus' name, and I'm declaring, Lord, na lahat ng pamilya sa Gospel of Christ Church will always be healthy. You are healthy. You are healthy. You are healthy. Lahat ng magsasabing amen, you are healthy. I declare all of you are healthy. Mula sa inyong ulunan hanggang sa inyong paanan, loob at labas ng inyong katawan, you are healthy. At salamat, Panginoon, pinagpala mo ang mga trabaho, ang mga negosyo, Panginoon, ang mga nag-aaral, magsisipag mag-aral, magiging mga maayos na bata, kabataan na magsisikap, makatapos sa pag-aaral. They will go for flying colors. They will strive for honors. They will strive for recognition by the grace of God. Lord, salamat, salamat. Dinideklara ko, ang Gospel of Christ Church family will be united in proclaiming the salvation of Christ Jesus for all families, not only here, even in the karatig barangay, lugar, bansa, o karatig na mga probinsya. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! And Amen.